Maligayang anibersaryo po sa ating lahat. Parang ang lungkot naman. Maligayang anibersaryo po, Padre. May isang kwento ako nabasa patungkol sa isang batang taga-parokya na a-attend ng parish night ng kanilang simbahan. Kaya't ang batang ito ay nagpabili sa kanyang tatay ng maong pants. Dahil si tatay ang bumili, hindi masyadong maalam sa pagbili ng maong pants ng batang ito, napahaba ang kanilang nabili. Sobra ng 6 inches ang haba ng pantalon. Kaya sabi nung batang aattend ng parish night, "Tay, masyado pong mahaba, pwede po bang putulan?" Ang sabi ng tatay, "Wag na, lalaki ka pa naman." Pero sadyang makulit yung bata sapagkat hindi siya komportable sa long pants, lumapit siya kay nanay. Ang sabi niya kay nanay, "Nay, kailangan pong putulan ng aking long pants ng 6 inches upang magamit ko sa parish night." Ang sabi ni nanay, "Pasensya ka na. Busy si nanay sa paghahanda sa parokya. Hindi ko na magagawa iyan. Lumapit ka sa iyong ate, baka matulungan ka niya." Lumapit ang batang ito sa kanyang ate at ang sabi, "Ate, kinakailangan pong putulan ng 6 inches ang aking pantalon sapagkat sobrang haba upang magamit ko sa parish night." Ang sabi ni ate, "Naku, kami ang kakanta sa misa ng parish night, hindi ko na magagawa iyan. Lumapit ka kay Lola." Lumapit ang batang ito sa kanyang lola at sinabi, "Lola, kinakailangan pong putulan ng 6 inches ang haba ng aking pantalon." So ang sabi ng kanyang lola, "Naku, apo, pasensya ka na. Kami ang magluluto ng pagkain para sa parish night. Hindi ko na magagawa iyan." Disappointed ang bata, hawak-hawak ang kanyang long pants, umiiyak hanggang sa nakatulog nung gabi. Sa kanyang pagkakahimbing, nadaanan siya ng kanyang nanay. Nakita ang kanyang kaawa-awang sitwasyon na may luha sa pisngi. Kinuha ng nanay yung long pants, ginupit, tinahi, binawasan ng 6 inches. Sabi nung nanay, "Hindi na ako makukonsensya. Anak, patawad, sobrang busy kasi ni nanay." Makalipas ang ilang sandali, napadaan sa kwarto si ate. Nakita niya na hawak-hawak pa rin ng bata ang long pants. Marahil, hindi pa tapos ang kwento. Kayo na tumapos dito. Sige. Nakita niyang hawak-hawak ng kapatid ang long pants, marahil na anting ang kalooban, kinuha, binawasan ng 6 inches ang pantalon. Napadaan naman si Lola. Kayo na kaya magtapos? Naka-live ba tayo? Naawa si ate, ginupit ng 6 inches ang pantalon. Dumaan si Lola na konsensya sapagkat tinaboy ang apo sa kanyang pagiging busy sa parokya. Pinutulan ng 6 inches ang pantalon. Kaya pagkagising ng batang ito upang umattend ng parish night, bagong-bago ang kanyang short pants. Mga minamahal kong mga kapatid, sinimulan natin yung ating pagninilay sa kwento ng batang ito sapagkat ang ating pagdiriwang ay hindi lamang po pagdiriwang ng taon. Ang ating pagdiriwang ngayong gabi, pagdiriwang ng bawat isang nakiisa upang matatag at manatili ang ating pamayanan at parokya. Kapag iniisip po natin ang kasaysayan ng ating simbahan, hindi lang gusali ang ating pinag-uusapan. Sapagkat ang simbahan ay hindi lamang pader, bintana at bubong. Ang simbahan, ang sambayanang tinitipon ng Diyos. Kaya sa ating pagdiriwang na anibersaryo, ano po ang siyang dapat nating maging pagninilay? 3 bagay. Una, ang ating pagdiriwang ay pasasalamat sa nakaraan. We are grateful
as we look on the past. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa mga unang nagtatag ng simbahang ito. Higit ang ating pasasalamat sa ating mga kura paroko at ang iba't ibang mga laiko na nagsakripisyo, nagtulong-tulong upang maitayo ang ating simbahan. Maaring walang kuryente noon, walang magarang kagamitan, ngunit taglayang matibay na pananampalataya. Para mga binhi na itinanim sa lupa, na ngayon isang malaking puno na nagbibigay sa atin ng lilim at maraming bunga. Kaya ang ating pagdiriwang ngayon, pagdiriwang ng pagtanaw ng utang na loob, pagdiriwang ng pasasalamat sa ating nakaraan. Pangalawa, ang ating pagdiriwang ngayong gabi ay pagdiriwang ng pananagutan sa kasalukuyan. Hindi natatapos ang kasaysayan ng ating parokya sa nakaraan. Ngayon tayo ay tinatawag na maging mga buhay na saksi ng ating ebanghelyo. Tanungin po natin yung ating mga sarili. Kung ako ay aktibong miyembro ng ating simbahan, ano ang siyang naging misyon ko? Ano ang siyang aking naging bahagi? Sabi nga po ni San Pablo sa banal na kasulatan, bawat isa may papel sa katawan ni Kristo. Wala sa atin ang walang saysay. Kung ang isa ay naglilingkod bilang lektor, ang iba naman umaawit, ang iba naglilinis, ang iba nagdarasal, ang iba nagkakaloob. Sa madaling salita, lahat ito mahalaga. Lahat tayo ay may mission. As we continue our journey as a parish community, that is the challenge of our 74th celebration, ang ating pananagutan sa ating kasalukuyan. Alam niyo, simula po nung dumating ako, ito po palagi yung sinisikap kong gawin. Kapag maglalakad ako sa bawat sulok at kalye ng ating pamayanan, bukod sa pagbati, bukod sa pagtigil, lagi nandoon yung paanyaya, baka gusto niyo pong maglektor sa ating parokya. Baka po gusto po ninyong mag-lay minister. Baka po pwedeng magsakristan ng inyong mga anak. Hindi man lahat tumutugon, naroon yung pasasalamat sapagkat kahit isa, dalawa, may tumugon sa ating paanyaya. Kaya masaya ako bilang kura paroko na sa loob ng halos 3 taon, kasing edad ko, yung mga bagong pasok sa simbahan upang maglingkod ng sarili, upang maging bahagi ng misyon sa ating pamayanan. Kaya ngayon sa pagdiriwang natin ng ika-74 na taon, tanungin, ano ang siyang aking magiging ambag upang itaguyod hindi lamang ang simbahan, kundi itaguyod ang aking pananampalataya. Pangalawa, ang ating pagdiriwang ngayong gabi ay pagdiriwang ng pag-asa. Pag-asa para sa ating kinabukasan. Ang ating pong parokya ay patuloy na lalago kung tayo po ay magtutulong-tulungan, kung tayo po ay magmamahalan, at magpapanatili at magpapalalim ng ating pananampalataya. Sabi po ni Jesus sa Ebanghelyo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Ang batong iyon ay si Pedro, ngunit ang pundasyon ay si Kristo mismo. Kung si Jesus ang sentro ng ating buhay parokya, hindi tayo matitinag sa anumang pagsubok. Maging ito man ay kahirapan, pandemya, o kahit pakakulangan, kung si Jesus ang siyang pundasyon, walang problemang hindi natin mapagtatagumpayan. Alam niyo, bilang kura paroko, masarap sa pandinig, masarap sa pakiramdam, kapag sasabihin ng aking mga kapwa-pari, ang active ng parokya mo. Natutuwa ako ang aking puso kapag sasabihin ng mga paring kaibigan, ang ganda ng parokya mo, ang ayos-ayos ng simbahan. Ang mga tao matutuwa kapag may paayuda. Ang mga tao naliligayahan kapag mayroong bigayan. Napupuno ang simbahan kapag mayroon tayong pag-aabot. Pero aaminin ko po sa inyo, hindi ito ang kaligayahan ko.
Ang kaligayahan ko bilang pari, ano po iyon? Una, ang manatiling totoo sa aking bokasyon. Kaya alam ninyo, hindi po aksidente na sa pagdiriwang natin na anibersaryo, dinalaw tayo ni San Juan Bautista, na kung saan ang kanyang halimbawa, manatiling totoo sa kanyang paninindigan kahit buhay pa at kamatayan ang maging kapalit nito. Alam nyo, madali naman pong magpapogi. Madali naman pong mambola. Umiyak-iyak lang ho ako dito, maniniwala ho kayo. But with the advent of Facebook, with the advent of social media, madali na pong manloko ho ngayon. Pero mag-post lang po tayo na marami tayong bigayan, sikat na po ako sa mga tao. Pero hindi iyon ang panawagan sa akin bilang inyong kura paroko. Ang panawagan, palalimin ang pananampalataya ng mga tao. Sapagat kahit walang ayuda, kung mananatiling malalim ang pananalig ng mga tao, tayo ay magiging totoo sa ating panunumpa nung tayo'y bininyagan, ang maging totoo sa misyon ng bawat Kristiyano. Kaya alam ninyo, huwag lamang po kayong matuwa kapag meron tayong pabigas. Huwag lamang po tayong matuwa kapag meron tayong pagatas. Mas matuwa po tayo kapag meron tayong misa. Mas matuwa po tayo pag meron po tayong pagdiriwang ng misa sa bawat kalye at sulok ng ating pamayanan. Sapagat kung meron mang nagpapasaya sa atin dito sa Peña, hindi ang ayuda, hindi ang gatas, hindi ang mga libreng serbisyo. Ang nagpapasaya sa atin sa Peña, walang iba, kundi si Kristo. Kaya ngayon po, kung mapapansin nyo sa mga post natin, ang nilalagay ko, #masaya sa Peña. Masaya tayo sa Peña, hindi dahil marami tayong ayuda. Masaya tayo sa Peña, hindi dahil marami tayong nakukuha. Kundi masaya tayo sa Peña, una, sapagkat marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Ang pagdiriwang natin na anibersaryo ay pagdiriwang ng pasasalamat. Pasasalamat sa mga dating kura paroko. Pasasalamat sa mga laiko na nauna na sa atin na nagtaguyod ng ating pananampalataya sa pamayanan. Pasasalamat sa mga taong patuloy na tumutulong sa atin upang maitawid natin ang ating bawat programa at tungkulin. Masaya sa Peña sapagat marunong tayong magpasalamat. Pangalawa, masaya sa Peña sapagat matapos tayo makapagpasalamat, matapos tayong tumanaw ng utang na loob, tayo ay may malasakit. Alam niyo, isa po sa mga panalangin ko, kapag nagbibigay po tayo ng tulong sa ating mga kaparokya, ay hindi lamang po mapasalamatan ng simbahan, ay hindi lamang po maging mabango ang simbahan, kundi ang lagi kong panalangin, sana laging maalala ng aking bawat parishioner na hindi sila nakalimutan ng kanilang simbahan. Sana wag na wag makakalimutan ng bawat parishioner na taga Peña, hindi sila pinabayaan ng kanilang pananampalataya. At yun po yung dahilan kung bakit tayo masaya. Masaya tayo sapagkat namumuhay tayo sa tunay na malasakitan. Masaya tayo sapagkat laging naaalala ang kapwang walang-wala. Laging inaabot ang kapwang malayo. Laging inuuna ang kapwang nahuhuli. Sapagat sa Peña masaya, sapagat marunong tayong magpasalamat. Masaya sa Peña, sapagkat marunong tayong magmalasakit. Sa panghuli, masaya sa Peña, bakit? Sapagat patuloy tayong sumasampalataya. Patuloy na umuusbong ang ating pananalig. Patuloy na lumalalim ang ating debosyon. Kaya kasabay ng ating pagmamalasakit, kasabay ng ating pasasalamat, naroon ang pagpapalalim ng debosyon, higit sa lahat kay Inang Peña, na siyang ina at reyna ng ating pamayanan.
Masaya sa Peña sapagkat tayo ay nagpapasalamat. Masaya sa Peña sapagkat tayo ay nagmamalasakit. Masaya sa Peña sapagkat tayo ay nagdedebosyon, una't higit sa ating inang Peña. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, kagaya ng aking kwento, let us outdo one another in generosity. Kung meron man tayong kompetisyon na gagawin dito sa ating parokya, yung kompetisyong mag-unahan sa pagmamahalan. Kung meron man tayong kompetisyon na gagawin dito sa Peña, hindi magpadami ng ayuda, kundi magparami ng malasakit sa bawat isa. Kung meron man tayong kompetisyon dito sa Peña, hindi yung pataasan ng ating bawat na accomplished, kundi kompetisyon ng pag-ibig at paglilingkod. Masaya sa Peña, hindi dahil marami tayong ayuda. Masaya sa Peña sapagkat marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Marunong tayong magpasalamat. Masaya sa Peña sapagkat marunong tayong magmalasakit. At lagi sanang maramdaman ng bawat parishioner na hindi naaabot ng pagsisimba, na hindi sila nakakalimutan ng kanilang dambana at parokya. Masaya sa Peña, bakit? Sapagkat kay Inang Peña, tayo sumasaya. Sabi ng ilang tao, ang hirap daw pong hanapin ng ating simbahan. Kagaya nabanggit ni Bishop Tony nung linggo, narito pala yung Peña, nasa looban. Sana, sa tuwing merong maghahanap, nasaan ang Peña Francia? Sana, sa tuwing merong pupunta at hahanapin, nasa ng Peña Francia? Nawa matagpuan ng bawat naghahanap, ang Peña Francia sa puso ng bawat isa. Sapagkat dito sa Peña Francia, #masaya sa Peña. Amen.